Si Cardo ay isang mekaniko sa may Evangelista sa Makati. Tubong Binyan, Laguna siya, pero dahil doon siya sa Makati City nakahanap ng trabaho, kaya naman naisipan niyang makitira sa bahay ng tiyuhin niya sa may Libertad, Pasay. Malapit lang naman iyon, lalo at may jeep naman na bumabiyahe ng Libertad Evangelista. Isang sakay at minimum ang pamasahe. Siya lang at ang kanyang tiyuhin ang nakatira sa isang maliit na bahay na may 2 kwarto. Ang tito niya ay nagmamay-ari ng isang jeep na pinapasada rin ito. Biyudo na rin at matanda at ang mga anak ay nasa probinsya. Kaya siya ang naging tila anak noon na karamay sa mga problema at kainuman sa tuwing sasapit ang linggo at araw ng kanilang pahinga. Isang araw noon at araw iyon ng linggo, kasalukuyan silang nagkakape. Nang sabihin ng kanyang tiyo Pedring, "Cardo, mamalengke ka naman. Bili ka ng gulay at karne ng baboy. Magluto tayo ng sinigang. Namiss ko kumain ng taba ng baboy eh. Huwag mo rin kalimutan bumili ng sampalok at maraming laman ng gabi. Gusto ko yun sa sinigang." Sige po tiyo. Ako na bahala dyan sa request mong ulam. May gagawin po ba kayo ngayon? Oo, may sisilipin lang ako sa loob ng makina ng jeep ko. Para kasing may pyesa ng maluwag. Kumakalog kasi eh. Gusto niyo po ako na ang gumawa? Naku, hindi na. Wala naman akong gagawin ngayong umaga. Kaya mamatay oras ko lang iyon. Asikasuhin mo na lang ang ulam natin. Bumili ka na rin ng kahit 1 kilong liempo para naman may pangpulutan tayo sa inuman mamayang hapon. Sagot ko na alak natin. Ikaw naman sumagot sa ipapalengke mo. Areglado tiyo. Walang problema. Sagot pa ni Cardo at tinapos na ang pagkakape at agad naliko para makapunta na sa palengke. Si Cardo ay masasabing lalaking hindi pansinin ng mga kababaihan. Lalo at hindi naman siya katangkaran. Sarat ang ilong at maitim ang balat. Idagdag pa na sa araw-araw ay naroon siya sa talyer, nag-aayos ng makina kaya madalas rin na napupuno ng grasa at maitim na asyete ang kanyang balat. Amoy makina na nga halos pati ang hininga niya. Madalas rin siyang manigarilyo, kaya maging ang ngipin niya ay nakulay brown na dahil sa nikotina mula sa sigarilyo. Kaya wala pa siyang naging kasintahan sa buong buhay niya, kahit pa nasa 32 na ang kanyang edad. Nagagawa niya namang makatikim ng babae, pero kapag pupunta lang siya sa mga bar na may mga babaeng pwedeng arkilahin, o di kaya, papasyal siya sa Quiapo o di naman kaya sa may Avenida. Doon siya umaarkila ng babaeng magagamit sa tuwing kailangan niyang mag-change oil ng sarili. Pero kahit hindi naman siya biniyayaan ng magandang itsura, bumawi naman sa kaniyang matipunong katawan at naglalakihang itinatagong kayamanan. Kaya nga kahit magbayad pa siya ng babaeng makakasama, ay masasabing hindi siya magiging lugi dahil siguradong uuwi ang babae na tabingi ang lakad at kapag minalas pa ay lalagnatin siya kapag siya ang nasubukan. Matapos makaligo ay agad na siyang nagtungo sa palengke ng Libertad. Naisip niyang maunang bumili ng karne ng baboy. Dahil sa looban naman iyon, bago siya bibili ng gulay. Malayo pa lang siya ay may nakita siyang isang pwesto na may isang magandang dalaga ang nagbabantay. Kaya naman, nagdesisyon siyang doon na lang bibili. Naabutan niyang may isang lalaki rin ang bumibili roon. Malikot ang mga mata noon at sa itsura pa lang ay hindi pa huhuli ng buhay sa mga kasalanan. Nakita niyang habang nagsusukli ang dalaga, ay bigla iyong dumampot ng 3 hiwa ng liempo at inilaglag sa talang timpa. Mabilis na palingon ang dalaga.
Kuya? Ano yon? Ha? Anong ano yun? Wala naman akong napansing kakaiba. Sabi pa ng lalaki. Sabi naman noong dalaga, Kuya, bilang ko ang liempo na nakadisplay dyan sa harapan, kaya alam kong may nilaglag ka. Hoy miss, matino akong tao ha. Kaya wag mo kong pagbibintangan ng kung ano-ano ha. Baka samain ka sa akin. Kuya, kuya naman, wag ka naman po ganyan. Kakaunti pa lang ang benta namin, dudugasin mo pa ako? Langya kang babae ka. Kung makapagbintang ka, akala mo kung sino ka. Eh tindera ka lang naman. Gusto mo, alburin ko ang buhay mo? Singhal noong lalaki. At nakita ni Cardo na iiyak na ang dalaga. Doon na lumapit si Cardo at hinawakan ang batok ng lalaki at piniga. Pare, ako na lang kaya ang umalbor ng buhay mo. Sanay naman ako roon. Tsaka matagal na akong walang naililigpit eh. Kaya kumakati na ang mga kamay ko. Mahinahong bulong ni Cardo, pero malinaw iyong narinig ng lalaki at ng dalaga. Tila tinabla naman ng takot ang lalaki. Dali-daling kinuha sa timba ang 3 hiwa ng liempo at ibinalik sa display. Ayan, mabait ka naman pala eh. Pero kung ako sa'yo, wag mo nang ibalik para may baon ka papuntang kabilang buhay. Hindi po sir. Nagbibiro lang naman ako. Pasensya na, miss ha. Sa'yo na ang sukli. Pasensya na ha. Hindi ko napansin na may nahulog pala na liempo sa timba ko eh. Sige na. Aalis na ako. Boss, pasensya na uli. Wika noon at dali-daling umalis. Nagpunas naman ng kaniyang mga mata ang dalaga. Sir, maraming salamat po. Ang totoo niyan, pangatlo niya na yung ginawa eh. Kaya binantayan ko talaga. At malinaw kong nakita nung nilaglag niya yung mga karne sa timba niya. Ganun ba? Tama yung ginawa mo. Bumalag ka. Tapos tumawag ka ng tulong sa mga katabi mong pwesto para maiskandalo at umalis na lang. Maraming salamat po kuya ha. Bibili ka po ba? Oo. Pabili ako ng liempo. 1 kilo na pang-ihaw ang hiwa. Tapos 1 kilo rin ng pangsinigang. Okay po. Wika pa ng dalaga. Bago umalis ay nagawa pang mahingi ni Cardo ang cellphone number ng dalaga. Hindi man siyang gwapo sa paningin nito, nagmukha naman siyang superhero dahil sa pagligtas niya rito mula doon sa mandarayang lalaki. Isang araw noon, inaya ni Cardo ang dalaga na mamasyal. Miss Jenny, diba sabi mo, hindi kayo nagtitinda ng linggo? Baka naman pwede kitang ayain mong masyal. Magsimba tayo sa baklaran. Tapos kumain tayo sa Mang Inasal. Sagot ko, sa tingin ko kasi, sawa ka ng kumain ng karneng baboy. Kaya Mang Inasal na lang tayo para inihaw na manok. Talaga ba, Cardo? Ang tanong, libre mo ba? Abay, oo naman. Ako ang nag-aya kaya automatic na yun. Libre ko. Di, sige. Magkita tayo mamaya mga 12 p.m. sa kanto ng LRT Libertad Station. Okay, sige. Salamat sa paunlak. Wika pa ni Cardo at agad na siyang naghanda ng sarili. Nagpagupit muna siya at naliko ng maayos kasabay ng pagbrush ng mga kuko sa kamay at kuko sa paa para maalis ang mga nanuot na mga itim na langis. Saktong 12:00 nga ng tanghali ay naroon na siya sa kanto, naghihintay. Ilang sandali pa ay narinig niya ang boses ng dalaga sa kaniyang tabi. Hi Cardo, kanina ka pa? Hindi naman. Mga 2 minutes bago mag 12 p.m. lang naman ako dumating. Tapos 5 p.m. pa lang naman ngayon. Ganun pa? So, paano? Tara na? Oo, sige.
Masayang sagot ba ni Cardo at matamis ang ngiti na inalalayan ang dalaga na sumakay ng jeep papuntang Baklaran. Pagkababa ay doon palang nagsalita ang dilag dahil masyadong maingay ang jeep na kanilang nasakyan at siksikan ang tao sa loob. Sabi pa ng dilag, "Muntik na kitang hindi makilala. Ang pogi mo kasi ngayon. Ang linis ng gupit mo at parang pumuti ka ng kaunti." Ah, talaga ba? Bumili kasi ako ng papaya na sabon. Tapos 4 na beses yata ako nagsabon eh. At nagkuskus ng towel. Mahapdi pala no, kapag maraming beses nagsabon nun. Tumawa naman ang dalaga. Oo naman, mahapdi talaga yun no. Kapag binabad ng matagal at paulit-ulit kinuskus. Tsaka bakit mo naman gustong magpaputi? Okay naman sa akin ang itsura mo kahit mamaitim ka. Lalaking lalaki nga ang dating eh. Pakiramdam ko kapag kasama kita ay takot lumapit sa akin ng mga masasamang loob. Dahil takot sila sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako takot sa'yo. Mas gusto ko nga ang ganoong araw mo eh. Yung matapang. Ah, ganun ba? Akala ko kasi gusto mo ng mapuputing lalaki. Nako, hindi ah. Kung gusto ko ng maputi, edi sana may boyfriend na ako ngayon. Dami kayang mapuputi na naliligaw sa akin. Kaso parang nababadingan ako sa itsura ng lalaki kapag maputi. Gusto ko yung kayumanggi, kasing kulay mo. Dahil lalaking lalaki ang datingan. Yung kaya kong ipagtanggol. Ah, salamat ah. Ako naman gustong gusto kita dahil napakabait mo. Hindi mo ko hinuhusgahan dahil sa itsura kong nakakatakot. Kaya naipapakita ko kung anong totoong ako. Nahihiya pang wika ni Cardo. Namasyal na nga sila sa Baklaran. Kumain sa mang-inasal. Namili ng ipit sa buhok at shorts na pambahay ang dalagang si Jenny. At matapos nilang magsimba ay sabi ni Jenny, "Cardo, masakit na ang paa ko eh. Bago kasi ang sandals ko, bili ni Tia. Medyo masikip. Pero sinuot ko na rin para naman magmukha akong presentable sa harapan mo. Pahinga muna tayo. Ayoko pa rin namang umuwi eh." Sabi naman ni Cardo, Naku, wala pa namang malapit na tambayan rito. O kahit food court. Ayos lang ba sa'yo kung dyan na lang tayo sa gusaling kulay dilaw at pula? Huwag mo sana akong pag-iisipan ng masama ah. Dahil wala tayong gagawin na kakaiba roon. Magpapahinga lang tayo. Tapos manood na rin tayo ng pelikula pampalipas ng oras. Marami namang DVD na mabibili rito sa baba. "Okay lang sa akin, Cardo. May tiwala naman ako sa'yo." Salamat Jenny ha. Sagot pa ni Cardo at hinawakan na sa kamay ang dalaga. Bumili muna sila ng pagkain at DVD bago sila pumasok sa gusali na may mga pribadong silid sa loob. Pagkarating sa loob ay agad silang nanood ng pelikula habang magkahawak ang kamay na nakasandal sa headboard ng kama. Makalipas ang 1 oras ay nakita ni Cardo na nakapikit na ang dalaga. Nakatulog na pala. Kaya pinatay niya na lang ang player at TV para makapagpahinga si Jenny. Sa kanya inalalaya na makahiga ng flat sa kama. Makalipas ang kalahating oras ng pag-idlip ay nagising ang dalaga. Nakagisingan noon na nakaharap sa kanya si Cardo at nakatitig sa kanyang mga mata. Dala na rin siguro ng malamig na temperatura sa loob ng silid na iyon kaya may nabuhay na init sa loob ng dalaga. Ngumiti iyon kay Cardo kaya tinawid na ni Cardo ang distansya ng kanilang mga labi. Buong akala niya ay papalag iyon o magagalit. Pero laking gulat niya noong kumanti rin iyon at yumakat pa nga ng mahigpit.
Kaya ang simpleng dampi ay nauwi sa isang masayang bagay na hindi inaasahan ni Cardo na ibibigay sa kanya ng dalaga sa araw na iyon. Makalipas ang isang oras ay pareho silang pagod na nakahiga habang nakatingin sa salamin sa kisame. Sabi ng dalagang si Jenny, "Cardo, paano ito? May nangyari na sa atin. Pananagutan mo ba ako?" Sabi naman ni Cardo, Oo, gusto kitang panagutan. Pero ang tanong, payag ka ba na maging boyfriend ako? "Anong klaseng tanong ba yan, Cardo? Ibinigay ko na nga sa iyo ang sarili ko. Mukha bang ayaw kitang maging boyfriend?" Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang itanong dahil baka nabigla ka lang kanina. Tapos nagsisisi ka na ngayon. So, gusto mong patunayan ko na hindi ako nagsisisi? E di sige, isa pa. Gawin natin uli. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa. Wika ng dilag at bumangon na para simulan ang nais gawin. Abot langit ang tuwa ni Cardo sa nangyari. Napatunayan niya na kahit hindi siya gwapo, ay may magmamahal pa rin sa kanya. Iyong 3 oras na pananatili roon ay nauwi sa walang oras. Dahil matapos ng kanilang ginawa ay hindi pa makalakad ng maayos ang dalaga. Kaya kinailangan pang magpahinga ng ilang oras. Magmula nga noon ay naging magkasintahan na nga ang dalawa at sa tuwing linggo na day off ng dalaga ay nagkikita sila para pagsaluhan ang kanilang pagmamahal sa isang malamig na silid. Makalipas ang 1 taong magkasintahan ay inaya na ni Cardo ang dalagang si Jenny na magpakasal. Hindi naman siya nito binigo. Pinakasalan siya ng dalaga at makikita pa ang sobrang tuwa nito. Napatunayan din ng lahat na mahal ni Jenny si Cardo dahil pumayag ito na magpakasal kahit pa hindi naman ito buntis at wala pang kailangan panagutan si Cardo. Tanging pagmamahal lang daw ni Cardo ang kailangan niya kaya ito gustong magpakasal. Dahil sa pagkakaroon ng direksyon sa buhay, ay nakapag-ipon ng malaki si Cardo. Kumuha siya ng bahay sa Maybinyan, Laguna kung saan siya lumaki. Pero dahil sa patay na ang kanyang mga magulang, kaya wala na rin silang bahay roon. Bumili na lang siya ng sarili nilang bahay para hindi na mangupahan. Nabili niya iyon sa halagang 300,000 pesos. Pinahiram din siya ng kanyang tiyuhin ng pandagdag na pera para mabili iyon. May nirentahan si Cardo na isang pwesto malapit sa kalsada at doon siya nagtayo ng sariling auto repair shop. Magagamit niya ang kanyang kaalaman sa pag-aayos ng mga sasakyan. Wala pa siyang amo at makakasama ang kanyang napakagandang asawa. Itinigil na rin ni Cardo ang paninigarilyo at madalas na pag-inom ng alak dahil kasama iyon sa mga kondisyon na sinabi ni Jenny bago siya noon pakasalan. Hindi naman nabiko si Cardo dahil naging mabuting asawa si Jenny sa kanya. Madalas nga ay ito ang nag-aaya sa kanya na gawin ang bagay na iyon tuwing gabi. Sa mga pagkakataon naman na hindi niya kayang gumawa dahil sobrang pagod sa talyer, kaya si Jenny ang gumagawa noon sa kanya. Pinapasaya ng kanyang asawa ang bagay na iyon para makarating si Cardo sa dulo at mawala ang pagod at stress sa katawan na nagiging dahilan para magkaroon siya ng masarap na tulog. Isang gabi noon, matapos nilang gawin ang bonding ng mag-asawa, ay may sinabi sa kanya si Jenny. "Mahal, meron sana akong sasabihin sa'yo. Alam ko hindi ito malinaw sa'yo dahil hindi ko rin naman sinabi. Ang totoo kasi ay may mga stepsisters ako. Kambal sila.
Noong mamatay ang tatay nila na stepfather ko, ay kinalola sila tumira. Si mama ko naman ay sumama sa ibang lalaki, kaya hindi kami in good terms. Si mama at lola ang nagpapaaral sa kanila. Minsan naman ay nagpapadala rin ako kapag ipit sila sa tuition fee. Ngayon na nagsama na tayo, wala na akong income mula sa pagbabantay ng paninda ni tita sa palengke. Tapos, tumawag kahapon ng mga kapatid ko. Humihingi ng tulong para sa kanilang tuition. Pwede mo ba silang matulungan? Sabi naman ni Cardo. Abay, oo naman. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Ano ka ba? Asawa mo ko. Kaya hindi ka dapat nahihiya sa akin. Problema mo ay problema ko na rin. Ganun ba? Sige pala. Mapupuntahin ko rito ang kambal para naman makilala mo rin sila. Ayos lang ba? Oo, ayos lang din sa akin. Ang bait-bait talaga ng asawa ko. Kahit mukhang kontrabida sa pelikula, bida naman sa kagandahan ng ugali. Parang lumaki sa kumbento eh. Kaya mas lalo ka diyang nagmumukhang gwapo sa paningin ko eh. Halika nga, umisa pa tayo para sulit naman ang pagpayag mo. Wika pa ng asawang si Jenny at muling nagbigay ng masayang pagsaserbisyo kay Cardo na siya namang gustong-gusto ng huli. Pagkatapos noon ay pareho na silang nakatulog. Lumipas ang isang linggo tanghali noon at saglit na iniwan ni Cardo ang kaniyang talyer sa kaniyang tauhan dahil uuwi siya sa bahay para kumain. Pagkarating niya sa sala ay nagulat siya noong may nakitang dalawang magagandang babae. Parehong naka-shorts ng maiksi at mahahaba ang hita at binti. Napakaputi rin ng mga iyon. Walang sinabi ang kulay at kinis ng asawa niyang si Jenny. At magkamukha. Natulala ang dalawa na nakatingin sa kanya. Tapos biglang lumabas mula sa kusina si Jenny. Oh, narito na pala si Kuya Cardo nyo. Hindi nyo man lang binati? Hindi po kasi namin alam na siya pala yun. Magandang tanghali po. Tila nag-aalang ang wika pa ng isang dilag. Ganon din ang sinabi ng pangalawa. Cardo, ito nga pala ang mga kapatid ko. Si Maria Lourdes o Marilu in short. Ito naman si Maria Victoria o Marivic in short. Mahal, paano ko makikilala kung sino sa kanila ang Marilu o Marivic? Ganito lang yan. Si Marilu may nunal sa gilid ng mata. Si Marivic naman ay sa gilid ng bibig ang buhay na nunal. Ganun ba? Hello sa inyong dalawa. Kumain na ba kayo? Sabi naman ni Jenny. Hindi pa sila kumain, mahal. Tara na kayong dalawa para sabay-sabay na tayong magtanghalian. Tumayo na ang dalawa at nagtungo sa kusina. Sabi naman ni Jenny, Mahal, pasensya ka na ha. Ngayon lang kasi sila nakakita ng itsurang artistahin, kaya hindi sila makareact agad. Sinong mukhang artista? Di ikaw. Diba ang mga kontrabida sa pelikula ay mga artista rin naman? Ikaw yung mukhang artista, pero kontrabida. Hayaan mo. Gagaan din ang loob ng mga iyan sa'yo kapag nakilala ka pa nila. Mga 1 month pa naman bago ang pasukan, kaya may time ka pa para kunin ang loob nila. Wika ni Jenny. Ewan ko lang ha. Sa panahon pa naman ngayon, masyado nang mapanlait ang kabataan. Sigurado akong iniisip nila na kung anong sama ng mukha ko, ay ganun din ang ugali ko. Ano ka ba, mahal? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Malay mo, ako ba hinusgahan kita sa itsura mo? Diba hindi naman? Minahal pa nga kita ng higit pa sa buhay ko at ibinigay ko sa'yo ng bukal sa loob ang sarili ko. Kaya huwag kang mag-iisip na lahat ng tao ay masama ang tingin sa'yo dahil lang sa itsura mo. O sige na, tara na sa kusina.
Alam kong gutom ka na. Mag-aalauna na oh. Kanina pa kita hinihintay eh. Akala ko 11:30 AM ka lang pupunta rito. Maaga kang nagsabi na nagugutom ka na eh. Pasensya na mahal. Tinapos ko kasi yung isang kotse na kahapon pa pinadala. Hinintay talaga ng may-ari na matapos ngayon eh. Kaya nakakahiya kung mag-lunch break muna ako habang naroon siya. Naghihintay. Ganun ba? Sige pala, tara na nga kumain ka na. Iginawa kita ng sausawan na pati sili at kalamansi. Yung paborito mong sinigang na liempo ang niluto ko para mapagana ka ng kain. Salamat mahal ha. Wika pa ni Cardo at nagtungo na nga sa kusina. Ayun, my loves. Awat muna tayo ha. Isa ring magandang kwento itong tungkol kay Sir Cardo. At mukhang malalait pa siya ng kambal dahil sa kanyang hindi kagwapuhang itsura. Kaya antabayanan nyo lang po ang karugtong nito ha. Bago matapos ang videong ito ay huwag makalimot mag-subscribe my loves ha. At mag-iwan ka na rin ng kaunting mensahe para sa akin. Para naman alam kong nakasama rin kita sa kwentong ito. Take care my loves ha. Bye bye and take care.